In the larger scheme of things, Sara is unimportant. Ito lang ang basihan nito, Nying. Itong text message na to. Dinoble check doon niya, tinriple check niya, etc. etc. Alam niyo mga kutsero, nagulat ako sa dami na nag-send sa akin. Sabi niya, Coach, totoo ba to? Totoo ba to? Ano bang nangyayari? Bakit nakikialam ang presidente? Bakit ayaw ba ipa-impeach ni presidente si Sara Duterte, etc. etc. Unahan ko na ho kayo mga kutsero. Regardless of the feelings of the president, it does not matter. Bakit? Dahil po sa kapangyarihan ng separation of powers. Sinabi ko na ho ito nung linggo. Uulitin ko lang ulit. Gustuhin man ni PBBM ipa-impeach or hindi, it does not matter. Dahil meron po tayong separation of powers. At mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin ho ito tumatatak sa isip ni Tunying. Panoorin natin yung video tungkol po dun sa sinabi niya. Kasi ang pangit ho kasi nang nilalagay natin ang Pangulo sa isang lugar kung saan hindi naman niya ng kanyang sentimiento. Lalo-lalo na ho na hindi naman ho si presidente, wala naman ho sa ugali niya yung nakikialam sa kapangyarihan ng ibang departamento. Nakitaan nyo na ho ba siya ng ugali na epal? Hindi ho siya ganun eh. At naiintindihan ho niya kung paano tumatakbo ang ating constitution. So, panoorin natin yung video niya para kayo ho mismo ang makahusga. Panoorin natin itong video niya, mga kutsero. Naku, sino kaya itong, baka may mapagbintangan, pero di bale. May mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga lider ng Kongreso. Mga lider ng Kongreso, hindi ko na po babanggitin kung sino dahil pag sinabing mga lider, marami po yan. Nag-message po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga lider ng Kongreso at chinek ko munang mabuti. Baka kasi tayo makakurwente, no? Makakurwente dahil sa ngayon po gigil na gigil ang maraming mga politiko, hindi lang po politiko, pati po yung mga ibang mga NGOs gustong-gustong sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Ano po, mga kababayan? Katunayan ay nabalitaan natin mismo si House Speaker Martin Romualdez kumbinsido na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil dun sa mga nangyari nitong weekend, kundi yung po may mga kinalaman pa sa confidential fund. At kung inyo pong maalala, ang Grupong Akbayan, si former Senator Trillanes, sinasabi nila na magpapile sila ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ito po yung breaking. Ano po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng kopya. Ipinagkatiwala po sa atin ng isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Pwede ba nating ipakita? Pakita natin yung message ni Pangulong Bongbong Marcos na na-access po natin ngayon lang kay munti ko na masabi. Munti ko na masabi kung kanino pinadala. Ano po? Ito po yung parte nung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga House leaders. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please, do not file impeachment complaints. Sa malaking usapan, sabi ng Pangulo, ng mga bagay, hindi naman mahalaga si Sara, sabi po niya. So please, do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng impeachment complaint. Ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract us from the real work of governance. Gagambalain lang tayo nito sa totohanang pamamahala, trabaho ng pamamahala, which is to improve the lot of all Filipinos. Na yun ay ang paunlarin ang mga lahat ng mga Pilipino.
Sana maging malinaw itong mensaheng ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa House leadership. Ano po, kababayan? Actually, ito pong mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos na to, bagamat hindi ito nag-uutos, bagamat hindi po nag-uutos, sabi nga niya, so please do not file impeachment complaints. Walang ibang basihan si Tunying dito kung hindi, yan. Ito lang ang basihan ni Tunying. Itong text message na to. Dinoble check doon niya, tinriple check niya, etc. etc. Alam nyo mga kutsero, I think bumabangka lang itong si Tunying sa pagkakaintindi ng mga Pilipino na malapit siya sa mga Marcoses. Di ba alam naman natin lahat yan, nakakausap niya yung mga Marcoses ng rektahan, yung mga nasa inner circle, nakakausap doon yung rektahan. Yan yung niyabang niya. So, mukhang doon lang bumabangka itong message na to. Pero mga kutsero, I don't think, buti sana if it's a video, di ba? Or kahit man lang may date, di ba? Bakit today? What does today mean? Screenshot ito. So ano yung date nito? Today means today as in November 28 o sometime last year, noong 2023. Bakit? Kasi last year, may sinabi si PBBM tungkol sa impeachment ni Sara. Last year yan. November 20, 2023. Sabi ni PBBM, President Sara Duterte does not deserve to be impeached. Imagine mga kutsero, si Presidente can make his own announcements. Akalain yun? Nagulat ba kayo? Hindi pala kailangan ng spokes si Presidente? Kasi siya mismo ang nagsabi na ito. Si Presidente nagsabi last year na wag i-impeach si Sara Duterte tapos ngayon kailangan niya ng spokes tulad ni Tunying. Kahit i-quadruple check mo pa yan. Wala akong pake, basta hindi nagagalit kay PBBM, di ako maniniwala. Imagine last year pa to mga kutsero. Si PBBM mismo ang nagsabi, Vice President Sara does not deserve to be impeached. PCO pa yan. It cannot go any more official than that. Si PBBM pa mismo ang nagsabi. Sabi niya, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Last year pa to. 2023. Tapos all of a sudden, ngayon kailangan niya ng Tunying para maipahiwatig sa mga sa taong bayan na ayaw niya ipa-impeach si Sara. Nagbobolahan ba tayo dito? Kayang-kaya ho niyang mag-announce on his own kung ipapa-impeach niya si Sara o hindi dahil ginawa na niya yan nung isang taon. Number 1. Number 2, sa mga naniniwala kay Tunying. Ito talaga si Tunying, hindi ko alam kung naiintindihan ba talaga niya ang konsepto ng separation of powers. Ang ibig sabihin po niyan, di ba may 3 departamento ho tayo ng gobyerno, ehekutibo, lehislatura, at hudikatura. Itong 3 ho ito ay independiente sa isa't isa. Hindi ho sila nakikialam sa isa't isa. Hindi ho nila pwedeng impluwensyahan ang trabaho ng bawat isa. Ang pwede lamang ho nilang gawin ay humiling. Pwede lang silang mag-request. Halimbawa, tuwing panahon ho ng budget, kung saan nabisto yung confidential fund si Sara Duterte, ang pwede lang hong gawin ng ating ehekutibo ay humiling sa atin pong lehislatura. Ngayon, parang napaka-imposible naman ho na si PBBM ay papakialaman ang trabaho ng lehislatura. Dati siyang miyembro ng lehislatura. Naging congressman siya, 3 term. Naging senador siya, 1 term. Alam ho niya ang halaga ng pagiging independent ng lehislatura. So, hindi ho ako magtataka kung hindi ho ito manggagaling kay PBBM. At saka si PBBM, ganito kabastos at the end of the day. Sabi niya, in the larger scheme of things, Sara is unimportant. Really? Hindi ganyan si PBBM. Baka ang sasabihin pa ni PBBM, in the larger scheme of things, the impeachment is not important. Hindi niya aatakihin si Sara. Maski yung mga DDMs na bubulagers Anong sinasabi nila kay PBBM? Mabait lang talaga siya. Masyado siyang mabait to a fault. Yun ang sinasabi nila. Lahat ng nakasalamuhan niya, maski kapatid niya, yun ang sinasabi. Tapos magta-type siya ng ganito, magsisend siya ng ganitong message. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. I don't think so. Oo, alam natin, si Tunying close siya sa Pangulo. Alam na natin yun. Close siya sa pangalawang, sa
sa speaker. Close din siya kay FL. Alam na nating lahat yun. Wag na nating questionin yun. Pero parang hindi ito... Ako, hindi ako naniniwala. Ewan ko inyo. Ewan ko sa inyo. Ako, hindi ko kaagatin to. Dahil sa tatlong bagay na sinabi ko sa inyo. Una, kayang-kaya ni PBBM magsalita on his own. Dahil ginawa na niya yan noon. Pangalawa, hindi niya babaliin ang separation of powers. Dahil siya mismo ay naging kongresista. Pangatlo, parang wala sa personality ni PBBM to. Pero really? Sinong tatamaan dito? Si Tunying ba? O si PBBM? Hindi naman si Tunying. Si Presidente ang tatamaan dyan.